Kung ang paniniwala natin ay wala na tayong pag-asa, wala na mangyayari. Kasi doon nag-uumpisa lahat eh. Ito po ang dapat isipin nyo ngayon. I can make a change. Kaya kong baguhin ang buhay ko. At kahit itong naging nakaraan ng aking pamilya, babaguhin ko na yan. Umpisa sa akin. At ako at ang mga magiging anak ko, magkakaroon ng ibang klaseng kabuhayan at pamumuhay kumpara sa mga ninuno ko at sa mga magulang ko. If that's the kind of mindset, you are on the first step. Alam mo na may magagawa ka. Alam mo na meron kang pag-asa. Hello mga ka-RFF, ito pong muli si Rex Mendoza ng Rampver Financials. I would really take a big leap with this video. Pwede pong sabihin kong diretsahan, baka ito po ay hindi para sa inyo, pero I'm sure pwede nyong i-share sa iba. At para doon naman sa talagang maaring nakapag-invest na, nakapag-umpisa na, maaring kahit papano ito ay magiging affirmation na tama ang ating ginagawa at tayo'y nasa tamang landas. Sa bidyong ito kasi gusto kong puntiryahin yung karamihan nating mga kababayan na hindi pa talaga nakakapag-umpisa, mag-ipon, mag-invest. Laging ganito po ang tanong eh. Hindi ako makaipon. Kulang pa sa gastusin ko ang kinikita ko. Paano ako makakaahon? Mahirap ang lolo't lola ko, mahirap ang mga magulang ko. Siyempre, mahirap lang din kami. Ako po'y naniniwala na talagang may mga kababayan tayo na talagang nasa lugar ng paghihikahos na napakahirap masolusyonan. Na sila po ay talagang dapat nating tulungan. Ngunit, ang target audience ko po dito sa bidyong ito ay hindi yung mga yon. Ang target audience ko dito ay yung mga taong talagang may pag-asa, may kinatatayo ang maganda, pero hindi lang tama ang pag-iisip at pag-uugali at hindi marunong maghawak ng pera. Malaki po ang magagawa natin para tulungan ang mga ito, para buhatin ang tinatawag na lower to upper middle class ng ating bansa. Alam nyo, karamihan po hindi naman talaga gumugulong or gumagapang sa lusak. Hindi po ganun. Marami pong kumikita ng maayos. At karamihan po, nakakatuwa, kung sino pa yung malaki-laki ang kita, yung pa ang walang naitatabi. So, sasagutin ko po yan, hopefully, sa bidyong ito. At kung tamaan kayo, maganda, because pain actually is a good teacher. At kung medyo may tinamaan man sa inyo at palagay nyo makakatulong sa iba, na tamaan din sila, pakishare na lang po ng bidyong ito. Ang pinakamabigat pong issue at concern ay ang ating pag-iisip. Yes, mindset po yan. Paradigm. Karamihan po sa atin, merong tinatawag na learned helplessness. Anong ibig sabihin nito? Yung paniniwala na wala na akong pag-asa. Hindi ako makakaipon dahil kulang ang kinikita ko. At habang hindi na nga ako mag-ipon at makapagsubi, ang dami pang nangyayari sa akin, sa pamilya ko at sa buhay ko. Kung ang paniniwala natin ay wala na tayong pag-asa, wala na mangyayari. Kasi doon nag-uumpisa lahat eh. Ito po ang dapat isipin nyo ngayon. I can make a change. Kaya kong baguhin ang buhay ko. At kahit itong naging nakaraan ng aking pamilya, babaguhin ko na yan. Umpisa sa akin. At ako at ang mga magiging anak ko, magkakaroon ng ibang klaseng kabuhayan at pamumuhay kumpara sa mga ninuno ko at sa mga magulang ko. If that's the kind of mindset, you are on the first step. Alam mo na may magagawa ka. Alam mo na meron kang pag-asa. So ano na lang ang nararapat para sa'yo? Execution na lang. Strategiya. Kasi alam mong pwedeng may mangyari. Alam mong pwede kang magbago. At dahil dito, totoong mararating mo ang tagumpay. Pero bakit nga ba marami sa atin ang hindi makapag-ipon? Bakit maraming Pilipino ang nagsasabing hindi na talaga sila makakaahon? Bakit? Unang-una, kulang ang kinikita. Alam nyo, wala namang kitang nagkasya eh. Walang kitang nagkasya. Walang kitang nagkasya sa taong mahilig gumasta. Maaring magawan pa natin ang paraan niyang kinikita mo kung magiging maayos ka lang sa larangan ng disiplina. Pangalawa, maraming umaasa. Rex, hindi lang ako eh. Yung pamilya ko.
Yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, pinapaaral ko pa. So sa dami ng umaasa sa'yo, kulang talaga ang pera mo. At paano ka makakaipon para sa iyong sarili? Mahihirapan ka. Pangatlo, biktima daw sila ng mga di inaasahang pangyayari. Sabi, kung sino na nga yung walang pera, siya pang nagkakaroon ng aksidente sa pamilya. At kadalasan, meron pang nagkakasakit. Hindi pa nakakabayad ng utang, eto na naman ang peligro. Ano nga naman ang gagawin ng isang tao pag ganun, hindi ba? Ang daming umaasa sa'yo, ang daming emergency nangyayari. Sabi, napakamalas talaga. And lastly, baon na sa utang, at marami pang pinagbabayaran. You know, all of these things can happen to you. Pero alam nyo, kailangan matapatan natin ang lahat ng ideyang yan. Kung kulang ang kinikita mo, hindi ba natin pwedeng dagdagan? Kung maraming umaasa sa iyo, baka naman meron ka ring responsibilidad dahil nagpapaasa ka sa kanila. Alam nyo, sinishare namin yan sa aming mga audiences. Even sa aming mga kasama sa bahay. Kasi talagang bawat sweldo, padala lahat. Paano yung para sa sarili mo? Sa tingin mo, pag tumanda ka, lahat ng babalikan mo sa probinsya, tatanaw ng utang na loob sa'yo at mag-aalaga sa'yo? Mahirap yatang isipin yun. Baka kailangan lagyan mo din ng puwang para sa sarili mo, para pagdating ng takdang panahon, meron kang paghuhugutan. Pero babalik ko dun sa idea. Baka naman kasalanan mo din na nagpaasa ka. Alam nyo, isa yan sa shinare ni Brother Bo at ni Brother Edward Lee na dinadaanan daw niyan 5. Medyo English lang to pero sabayan natin ito. Pag nagbigay ka ng una, appreciation. Nagpapasalamat sila. Hindi ba? Pag nagbigay ka ng pangalawa, meron ng tinatawag na anticipation. Anticipation is tinitingala nila, inaasahan nilang may padating na. Number 3, expectation. Hindi na sila umaasa ha. Talagang alam nila, ine-expect na nila. Pagdating daw ng pang-4 na bigay mo, entitlement na. Ibig sabihin, pwede na nilang i-demand sa'yo yan. At number 5, dependency na. Hindi na sila gagawa ng sarili nilang pamamaraan, iaasa na lang nila sa'yo. Diba? So pag tayo daw ay bigay ng bigay, pinapagraduate natin sila. At pag sila'y gumraduate sa dependency, at sabi nga nung librong yun, toxic dependency. Abay tayo po ang gumawa ng sarili nating mga tanikala na hindi tayo makakaalpas. So para dun sa inyo na maraming umaasa, yes, magbigay tayo, pero wag natin silang gawing dependent. Kailangan maisip din nila na tumayo sa sarili nilang mga paa. At hindi mangyayari yon kung hindi mo sila tutulungan at hindi mo sila tuturuan. Biktima ng hindi inaasahang pangyayari. Alam nyo, mas minamalas yung nag-iisip na malas siya. Hindi ba? Anybody who's thinking prone siya to accident, lalo siyang na-aksidente. At alam nyo, malaking bagay talaga pag meron kang pera. Pag meron kang pera, minsan nagiging solusyon ng pera sa mga aksidente at sa mga masasamang pangyayari sa buhay. Ngayon, kung wala kang pera, talagang dependent ka, mas risky pa na lumaki ang problema mo. At lastly, dun sa mga baon sa utang, lalo ka pang mababaon. Ito po, uulit-ulitin ko ito mamaya. Ang pag-utang ay hindi solusyon. Lalo na sa mga ginagamit nating pamamaraan ngayon na napakatataas ng interest. Ang sabi ni Albert Einstein, compounding is the greatest power in the universe. At pag ikaw ay nangungutang, yung compounding kalaban mo. Pero pag ikaw ay investor, yung compounding kakampi mo. So, nasan ka dapat? Again, dito po sa Rampver, hindi naman sa gusto kong manisin ng tao, pero dito po, again, self-awareness, pagkilala sa ating tamang katayuan. Pero ang importante dito sa Rampver Financials, we also want to think about solutions. Paano ba talaga? Ano ba ang kailangan nating gawin? Hindi talaga makukuha to sa mindset lang. Perspectives, paradigms, hindi. Execution pa rin. So, ano mga kailangan kong gawin? Unsolicited advice po ito, pero ito ang mga kailangan nating gawin. Number 1, we really have to augment income. Sa Pilipino, pag nagkatrabaho, isang trabaho lang okay na. Lahat ng gastusin galing sa iisang cash flow. Kaya po laging kulang eh. Lagi pong kukulangin. So, dapat i-augment natin yan. May oras pa po tayo. Sa mga nagsasabing wala silang oras, come on, ilang TikTok ang napapanood nyo sa isang araw? Gaano katagal kayo sa Facebook? Kung yung oras na yan, ililagak natin sa pag-aaral ng panibagong skill,
para tayo magkaroon ng ekstrang trabaho. Dalawa po yan. Ekstrang trabaho para meron tayong sideline na sweldo. Meron din namang sideline na negosyo. Hindi trabaho, negosyo. So, pag tayo po ay may sideline na negosyo at lumaki ang negosyong yan, may baka mamaya yung ating sideline yan na ang maging mainline. But ang importante po, we fire on all cylinders. Ito, may sweldo dito, may sideline dito, dito pagkatas ng sideline dito, dito naman, konting sari-sari store and all that. Dapat po may mga makatulong lahat. Mari pong hindi alam ng marami sa inyo, I am where I am today because I also went through all of these sacrifices. Hindi ko po masasabing mahirap ang aking mga magulang. Sila naman po ay nakapagbigay sa akin ng lahat ng aking kinailangan. Pero when I was starting out in business, when I was starting out in the professional world, alam ko po, dun sa gusto kong marating, hindi makakaya yan ng iisang trabaho. Although, fulfilled ako dun sa aking trabaho, at alam ko naman na ako ay umaasenso, napopromote, kukulangin po. I wanted more within a given time. So ano pong ginawa ko? Ako po ay nagturo. Nagturo po ako sa Lasal. Ako po ay sumulat para sa isang dyaryo. Nagkaroon po ako ng column. Ako po ay nagsasalita sa mga training programs on weekends at sa gabi. Yan po ginawa natin lahat. At nung ako ay kumikita ng konti, ako po ay namuhunan sa iba't ibang negosyo na napatakbo naman ng misis ko at napatakbo din ng aming mga kaibigan. So at a certain point, marami po akong sources of income, hindi iisa. Maaring sabihin ng marami sa atin, hindi ko kaya, wala akong oras. Yan po ay alibay at excuses lamang. At lagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko, argue for your limitations, come up with your excuses, they will always be valid. Valid po lagi yan. Alam niyo kung bakit? Kasi kayong gumawa. Paniniwalaan mo ang sinasabi mo. At pag ikaw ang nagsabi, talagang totoo yan dahil ikaw ang gumawa. So, kung ikaw ay naghahanap ng pagkakakitaan at kung ikaw ay masusing nag-aaral para magkaroon ka ng mga panibagong skills na magagamit mo naman sa ibang mga larangan, bakit hindi? You will grow. Ang tanong ko sa marami, ano bang ginagawa mo sa iyong free time? Alam niyo po, nakita ko yan eh. There was a time na ako'y may trabaho, pagdating ko sa bahay, TV na yan. Kasi wala mo talagang gagawin eh. Entertainment costs money. Karamihan sa atin, wala ng pera, nag-i-entertain pa ng sarili, gumagasta pa ng pera. So, dun sa ating extra time, tayo ay gumagasta, hindi kumikita. Pagdating ng Sabado, pahinga ng konti, basketball, and then pupunta sa mall, gastos na naman. So, kakaiba po, pag nagkaroon tayo ng paniniwala na I can earn, pwede akong kumita sa aking free time. Average po ito, research. 3 hours a day ang sinasayang ng Pilipino, araw-araw sa panonood ng telenovela, sa panonood ng mga video sa Facebook, TikTok. Okay sana kung YouTube na may natututunan kagaya ng Ramver Financials. Kung kayo ay ka-RFF, hindi ba? Merong additional na kaalaman sa pagkakaperahan. Pero kung ang mga pinapanood natin, mga joke lang, tama, matatawa tayo, pero wala tayong pera sa bulsa. Kaya isipin po natin, kailangan tayong kumita sa ating free time. Kailangan tayong maging productive sa ating free time. Napansin nyo naman, inuna ko yung pagkita. Pero importante din na mag-budget. Kasi po ako, hindi ako masyado mahilig sa pag-budget. Mas gusto ko yung malaking kinikita ko para malaki ang magagasta ko. Pero kung kayo ay talagang nag-i-struggle pa lang para mag-umpisa, dapat pati budgeting, pag-isipan natin ng husay. Kasi marami po tayong pinagkakagastahan na wala naman talagang katuturan. Ano ang mga bagay-bagay sa bahay mo ngayon na hindi mo na nagagamit? Meron ka pang mga damit dyan, siguro 1, 2 gamit. Wala na, tapo na. Mga gadget na binili mo sa Lazada at sa Shopee, wala na. Wala nang value. Alam niyo po, kailangang himayin natin ang ating gastusin para wala tayong sayangin na pera. Yung iba nga sa inyo dyan, meron pang mga subscription sa inyong mga telepono. Isipin nyo, trial kayo, hindi nyo alam. Pagkatapos ng trial period, sinisingil na pala kayo. At buwan-buwan kayong sinisingil. Hindi nyo alam kung ginagamit nyo pa yung app na yun. Yung iba naman, sa sobrang gustong mag-entertain ng sarili, kung ano-ano pang pinasok ng mga casino at mga online games, abay, lalo pa tayong malulugmok dyan. Lalo pa tayong magkakanda-utang. Iwasan natin ang gastusing walang katuturan at tayo po ay lumayo
sa tinatawag nating impulse buying. Sa dami ng pwedeng tingnan dyan sa telepono mo, nagbukas ka pa ng Lazada, nagbukas ka pa ng Shopee, syempre, mapapabili ka. Kasi yun ang binuksan mo eh. Di may makikita kang maganda. So ngayon, before you know it, nabili mo na siya. Impulse buying is a killer. Kasi wala kang intention bumili, wala kang plano, pero napagasta ka. Yan po ay kasayangan ng ating kaperahan. So number 3 na po tayo. Pay yourself first. Bayaran mo muna ang sarili mo. Unahin mo. Make your savings a required expense. A required expense. Ang strategy po talaga, kumikita ako ng 10,000. Isipin mo 9,500 lang. Isipin mo 9,000 lang. Itabi mo na for your savings and investment yung 500, yung 1,000. Yung sa mga hindi kayang ganun, araw-araw na lang kaya isipin natin 50 pesos, 20 pesos, itabi mo. Pag ang tingin mo, ang kita mo, ang gastusin mo, napababa mo dahil you paid yourself first, mapagkakasya mo ba? Ang totoo po, magkakasya. Magkakasya. Tingin mo ang baon mo sa isang araw para sa iyong pagkain, para sa iyong pamasahe, ay 100 or 120. Bawasan mo ng 10, bawasan mo ng 20. Subukan mo kung mapagkakasya mo. Maganda nga yan, iwan mo yung 20 o yung 50 pesos sa bahay. Tingnan mo kung hanggang saan naaabot yung dala mo. You challenge yourself to spend up to so much only. Iwasan natin yung tinatawag na lifestyle inflation. Alam niyo po, totoo yun. Habang kumikita kayo ng mas malaki, sasabay ang gastos niyong mas malaki. Ang lifestyle mo, umaangat din. So dapat, pag tayo'y nagkaka-aumento, pag tayo'y kumikita ng extra, huwag nating isiping kita yun, itabi natin yun at ilayo natin sa ating mga magagasta. And in so doing, it will be for our future. Number 4, create an emergency fund. Bago po tayo mag-invest, emergency fund muna. Bakit? Yan yung pangsagot natin dun sa mga emergencies na mangyayari sa buhay mo. Yung mga hindi mo inaasahang mga bagay na kung saan mangungutang ka. So, again, borrowing money is not a solution. Kailangan meron kang emergency fund para estable ang kalagayan mo. Hindi ka kailangan tumakbo at mangutang sa iba pag may nangyari sa'yo. Number 5, kailangan po kasama ang buong pamilya. Hindi lang ikaw. Make this a full ecosystem. As I've said, don't make them dependent. Huwag mo silang paasahin. Huwag mo din silang bigyan ng idea na rumarang yan na agad ang buhay mo. Try to limit the way they're expecting it. Ito po, hindi secret. Tanungin yung mga anak ko. For the longest time, ang akala nila sweldo ko 10,000 lang. Nung sila po ay lumalaking mga bata, hindi kami nakakatikim ng mga restaurant. Yan pag may special occasion at birthday lang. Lagi pong max food court yan. Bakit? Si daddy, 10,000 lang ang sweldo. When the family thinks that way, it's an empowering view for the future. Dahil pati po yung mga anak nyo magiging responsable din sa pera, pati yung mga anak nyo hindi rin magiging dependent. At sa napakaagang edad, yung mga anak ko, may mga sadyang sariling sideline na din na nagbebenta ng mga sapatos, nagbebenta ng anong bagay para mangumisyon. They already knew the value of money very early. At hindi lang nila naiwasan ang walang saysay na paggasta, na bigyan nila ng value ang pera. Dahil mahirap kitain, hindi dapat madaling gastahin. Isa pang kailangan natin gawin, mag-invest at magpalago ng pera. Kung ano man yung maitatabi natin, dapat matutunan natin siyang palaguin. Kailangan meron tayong maipundar. Alam niyo kung bakit mas matindi ang katayuan ng mga mahihirap pag ganitong mataas ang inflation? Wala naman silang ari-arian. Wala silang naipundar. Sweldo sila. Yung sweldo na wala ng value. Yung mga bilihin tumaas, lalo kang maiipit. Isipin nyo yung mayayaman. Tumaas ang bilihin. Tumaas yung mga value ng kanilang ari-arian. Tumaas yung value ng kanilang mga investment. So para sa kanila, hindi sila gipit. In fact, lalo silang yumaman. Kung gusto nating magbago ang direksyon ng ating buhay, mag-invest din tayo at magpundar din tayo. Para sa kalaunan, merong aasahan ng pamilya natin. Isipin nyo kung may bahay kayo, iba na yung value ng bahay na yan because of inflation. Yung bakal, yung salamin,
yung semento na ginamit nung tinayo ang bahay na yan, hindi mo na mauulit yan ngayon sa presyo ngayon. So ano ibig sabihin? Kung nakapagpundar ka, lamang ka. At kung hindi ka nakapagpundar, mas mahihirapan ka pa. So invest and grow what you can keep. Kung ano man yung naitabi mo, i-invest mo, palaguin mo, magpundar ka. And dapat tuloy-tuloy ito. Dapat habits, standards mo magbago. At ito mangyayari lang kung continuous ang pag-aaral mo. Kung manunood ka naman ng mga video, sabi ko nga, manood ka na nung may matututunan ka. May magagamit ka for your future. At hindi lang pag-aaral, pagpili din ng tamang kaibigan at kasama. You have to be in the right community. You have to be in the right group of people. Kasi kung yung mga kasama mo hindi disiplinado, kung yung mga kasama mo walang pakialam sa kanilang kinabukasan at sa kanilang financial situation, madadamay ka doon. Humanap ka ng mga kaibigan na responsable, disiplinado, at makakasabay mo sa pag-asenso. Alam nyo, sana nakatulong itong video ito sa inyo. Alam kong hindi ganun kaaya-aya at exciting ang topic, pero talagang kailangan ma-emphasize natin para sa ating mga kababayan. Again, uulitin ko, kung hindi man ito naging para sa iyo, please forward it to someone na palagay mo magbe-benefit dito dahil may issue sila sa kanilang kaperahan, may issue sila sa kanilang financial journey. At sana, all through time, magkaroon tayo ng mas responsableng mamamayan so that our economy will be lifted. If many of us are responsible, many of us are focused on a more prosperous life, we can be a more prosperous nation. Again, ulitin ko po, sana naman paki-like ng video ito, mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo subscribe, at yayain natin ang maraming ibang tao na medyo challenge sa panahong ito para manood ng videong ganito, matutunan nila ang mga bagay na kailangan nilang gawin at magbago sila for their future. Please share this video. Sabi nga natin, meron tayong target na 200,000 subscribers before year end. At kung yun po ay magkatotoo, I promise you, marami po kaming napakagagandang sorpresa para sa lahat sa inyo. Again, ito pong muli si Rex Mendoza ng Ramver Financials. Maraming salamat po at patnubayan po sana tayo ng ating poong may kapal. Blessings. Thank you.